Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Balitang hali. Mainit na balita, pasado na sa Senate Finance Committee ang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Mahigit 902 million pesos ang pondong yan na ibibigay para paaprubahan sa plenaryo. Si Vice President Sara Duterte ang nagpresenta niyan sa komite. Mas mababa ang aprobadong halaga kumpara sa orihinal na hinihinging mahigit 942 million pesos ng Office of the Vice President. Ayon sa OVP, pondo para sa mga Information and Communication Technology o ICT equipment ang tinapyas na budget ng Department of Budget and Management sa ipinasang National Expenditure Program. Ang iba pang detalye ihahatid namin maya-maya lang. ₱27 ang huling bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng magkakasunod na bagyong Mirasol, Nando at Opong pati na hanging habagat. Ayon sa pinakabagong datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 4 sa mga yan ang kumpirmadong nasawi. Mula silang lahat sa Cordillera Administrative Region. Bineberipika naman ng 23 iba pa. 33 ang nai-report na sugatan at 16 ang nawawala. Mahigit 900,000 pamilya ang apektado ng mga naturang sama ng panahon. Aabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Inilagay sa state of calamity ang mahigit 20 bayan sa Masbate dahil sa hagupit ng bagyong Opong. 9 na ang naitalang nasawi roon. Balitang hatid ni JP Soriano. Mabait, malambing na anak at apo at isang mabuting kaklase na puno ng pangarap sa buhay ang 16 na taong gulang na si Brian Bolaño. Pero sa kasagsagan ng bagyong Opong sa Masbate City nitong Biyernes, ang kanyang buhay maagang natapos. Pasado 4:00 ng madaling araw habang nasa loob ng kanilang bahay, nabagsakan ng gumuhong pader ng kapitbahay ang mismong silid kung nasaan si Brian. Kwento ng ama ni Brian na isang bumbero mula sa BFP Masbate, malakas man ang bagyo, kampante siyang iwan ng anak at lola ni Brian sa bahay dahil sementado at protektado ang pundasyon nito. Nag-duty pa raw siya noong madaling araw ng Biyernes para tumulong bilang contingency sa mga binagyo. Natawagan pa raw niya ang lola ni Brian bago mag-alas 5 ng umaga at sinabing okay naman ang kanilang lagay kahit malakas ang hangin. Hanggang sa nakatanggap ang ama ni Brian ng tawag, kailangan niya raw bumalik dahil nabagsakan ng pader ang kanilang bahay. Dinala sa ospital si Brian at sinikap i-revive ng mga doktor. Ako mismo, ni-revive ko pa rin yung anak sa sobrang ko na hindi ko matanggap. Sa ang iniisip ko, hindi ko susukuan yung anak ko. Pero hindi na talaga. Wala na talaga. Isa si Brian sa 9 na namatay sa probinsya ng Masbate dahil sa bagyong Opong. Hindi bababa sa 10 katao pa ang vine-verify ng PDRRMC ng Masbate kung may direktang kaugnayan ng pagkamatay sa bagyong Opong. Problema pa rin sa probinsya hanggang ngayon ang mga nagtumbahang poste ng linya ng kuryente at mga higanteng punong binali ng malakas na hangin. Wala pa ring maayos at stable na linya ng komunikasyon ayon kay Masbate Governor Richard Ko. Nabanggit ng Masbate Electric Cooperative na posibleng abutin ng 1 buwan bago tuluyang maayos ang supply ng kuryente sa buong probinsya. Nangako raw ang Department of Energy na tutulong sa lalong madaling panahon para mas mapabilis ito. Nagsabi na rin daw ang mga nangungunang telcos na puspusan ang kanilang pagsasaayos ng signal. Isa sa mga pangunahing problema ng mga taga-Masbate ngayon ay pagkain at tubig. Naiparating na raw ang first batch ng deliveries ng pagkain at tubig at dadalhin na ang mga susunod na batch sa mahigit 20 bayan ng Masbate na isinailalim na sa state of calamity. We assure them that we will do our best na matulungan sila. We will do our best to recover. We will do our best na makabangon ang Masbate.
Mula rito sa Masbate, JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala ng bagyo sa bansa ngayong patapos ng Setyembre pero pinaghahanda ng pag-asa ang bansa sa posibleng mamuong bagyo sa pagpasok ng Oktubre. Base sa datos ng ahensya, posibleng mangyari yan sa pagitan ng October 3 at October 9. Tatawirin ng potensyal na bagyo ang Northern at Central Luzon. Kung mangyari, tatawagin itong bagyong Paulo. Sa ngayon, wala pang namamataang bagyo o low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Easterlies ang magdadala ng mainit at malinsangang panahon sa bansa ngayong araw, pero may bitbit din itong mahihinang ulan lalo sa silangang bahagi. Uulanin ng halos buong bansa kasama na po ang Metro Manila sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Maging alerto sa heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila, Rizal, Bulacan, Laguna at ilang panig ng Quezon Province at Batangas. Tatagal po ang babala hanggang 12:27 ngayong tanghali. Nitong Sabado, lumabas ng PAR ang bagyong Opong. Naglandfall na ito bilang typhoon bulaon at hinahagupit ang bansang Vietnam. Ngayong araw, ang deadline kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico para umuwi sa Pilipinas. Ito'y matapos bawiin ni House Speaker Bogie D ang travel clearance ni Ko noong September 18 para harapin ang mga aligasyong kaugnay sa flood control projects. Kasama si Ko sa mga mambabatas na nakatanggap umano ng kickback sa mga proyekto. Si Ko rin ang itinuturong nagsingit sa 13 billion pesos na halaga ng flood control projects sa 2025 budget noong siya'y House Appropriations Committee Chairman. Itinanggi ni Ko ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Sabi noon ng Kamara, pumunta sa Amerika si Ko para magpagamot. Naunang sinabi ni Ko na intensyon naman niyang bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga issue. Pero nangangamba raw siya para sa kanyang kaligtasan. Gusto rin daw sana niyang tapusin ang pagpapagamot. Tiniyak naman ng House Speaker na bibigyan ng proteksyon si Ko at ang kanyang pamilya kapag bumalik sila sa Pilipinas. Duda ang ilang senador sa mga pahayag ng nagpakilalang dating security aide ni Congressman Zaldico na si Orly Guteza tungkol sa pag-deliver niya umano ng mali-maletang pera kina Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa gitna ng kontrobersya, nadiskubre ni Senador Ping Lacson ng anyay insertions na isiningit ng halos lahat ng mga senador noong 19th Congress. Ang halaga ng insertion sa balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nagulat daw si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sa 2025 General Appropriations Act, mahigit 100 bilyong piso aniya ang insertions o isiningit ng halos lahat ng senador ng 19th Congress. Individual insertions daw ito na naka-FLR o for later release. Hindi pa raw siya nakakita ng ganito kalaking halaga. Noon daw kasi, nasa daang-daang milyong piso lang ang Priority Development Assistance Fund o PDAF na mas kilala bilang pork barrel bago ito ideklarang unconstitutional. Sabi ni Lacson, hindi pa niya nakikita ang buong listahan ng mga kongresistang nagsingit din sa budget pero mahaba rin aniya ito. Pwede raw niyang tanungin sa budget deliberation kung bakit ito pinayagan, kung ilan sa mga insertion ang na-release at paano ito ipinatupad. Giit ni Lacson, bagamat hindi naman agad-agad masasabing illegal ang mga budget insertion o amendment, nakukwestiyon ito lalo kung umabot ang individual insertion ng 5 hanggang 9 bilyong piso. Nanawagan din ang senador sa mga kapwa mambabatas na iwasan ang paggamit ng tinatawag na leadership fund sa DPWH na nagbibigay daan para makapagsingit ng proyekto ang mga senador at kongresista kahit sa National Expenditure Program o NEP. Samantala, may mga senador na nababahala sa affidavit ni Orly Guteza, ang dating security aide ni Congressman Zaldico na nag-deliver umano ng mali-maletang pera kina Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod kasi sa hindi pagsipot sa pulong niya sa Justice Secretary, pinasinungalingan ng 2 dating kasamahan niya ang kanyang pahayag. Itinanggi rin ng nakapirmang notaryo na si Attorney Pechi Rose Espera na siya ang nagnotaryo at tumulong maghanda sa salaysay ni Guteza. Sabi ni Lacson, makakatulong ang Manila Regional Trial Court na lutasin ang misteryo ng kontrobersyal na affidavit ni Guteza.
Sabi ni Senador Rodante Marcoleta na nagpakilala kay Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee, walang epekto sa salaysay ni Guteza ang anumang problema sa pagnotaryo sa affidavit dahil binasa niya ito sa pagdinig. Sumumpa naman daw siya sa Blue Ribbon, binasa roon ang kanyang salaysay at tinanong pa ng mga senador. Kaya aniya, kahit walang notaryo, hindi nawala ng saysay ang mga sinabi ni Guteza. Pwede naman daw ipanotaryo muli ni Guteza ang affidavit niya para mawala ang duda ng mga tao. Tingin ni Marcoleta, may kredibilidad bilang testigo si Guteza dahil tinest niya ito at pinagtatanong sa mga sinabi niya, partikular sa mga umaning maleta ng pera. Taliwas naman ang pananaw ni Senador Erwin Tulfo na may duda raw kay Guteza. Lalo pa raw ng itanggi ng notaryo na pinirmahan niya ang affidavit nito. Ngayon nga po, nawawala si Mr. Guteza, hindi na nga makita po, hindi na po matagpuan. Medyo, at this point, medyo nakakapagduda. Gusto ko nga may isang hearing pa po para matawag yung tao na yon, ma-course examine ho natin, para matanong lang ho natin, sino ba ang nagturo sa'yo? Dagdag ni Tulfo, magandang makuha rin ang CCTV footages mula sa pinagdalhan umanong exclusive subdivision. Pero ang eleksyon daw rito, dapat suriin muna ang mga testigo bago pa harapin sa pagdinig. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilinaw ni Senate President Tito Soto na bahagi ng regular na proseso ng budget deliberations ang pag-amyenda at paglagay ng insertion sa national budget. Dagdag ni Soto, unfortunate na nakikitang iligal o hindi dapat gawin ang pag-amyenda sa national budget dahil sa issue ng flood control projects. Tiniyak niyang magkakaroon ng pagbabago sa pagsusuri ng Senado sa 2026 budget para mas maging transparent, accountable at may partisipasyon ang publiko. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamaril ang isang babaeng project engineer sa Dingras, Ilocos Norte. Chris, ano ang nakikita ng pulisya na motibo sa krimen? Connie, inaalam ngayon ng pulisya kung may kaugnayan sa kanyang trabaho ang pagpatay sa biktima. Ayon sa pulisya, isang residente ang nakakita sa sinasakyang utility van ng biktima na nahulog sa kanal sa barangay San Marcelino. Nang puntahan ng pulisya, doon na nakita ang duguan na katawan ng biktima. Isinugod pa siya sa ospital pero namatay rin matapos ang ilang oras. Sabi ng pulisya, walang nakasaksi sa mismong krimen pero may nakapagsabi na nakasalubong daw nila ang mga sospek. Wala raw alam ang pamilya ng biktima na kaaway nito. Arestado naman ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo matapos subukang takasan ng isang checkpoint sa Noveleta, Cavite. Ayon sa pulisya, sinita ang motorsiklo dahil walang suot na helmet ang angkas nito. Imbes na tumigil ay binilisan pa ng rider ang patakbo hanggang nahabol sila ng mga otoridad. Napagalamang walang lisensya ang rider at walang kaukulang papeles ang motorsiklo. Nahulihan pa sila ng mahigit sa 17 gramo ng marijuana sa compartment ng motorsiklo. Aminado ang dalawa na dadalhin nila sa Kawit, Cavite ang iligal na droga na kinuha nila sa General Trias kung saan sila residente. I-impound ang dala nilang motorsiklo habang maharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mainit na balita, balik normal na ang operasyon sa buong LRT-1 kasunod ng aberya sa isang tren sa Hilpuyat Station kaninang pasado alas 9 ng umaga. Pansamantalang itinigil ang operasyon ng buong LRT-1 kaya humaba ang pila sa footbridge na nag-uugnay sa LRT-1 EDSA Station at MRT-3. Naipon din ang mga pasahero sa labas ng Dr. Santos Station sa Parañaque. Kalaunan, nagbalik operasyon ng LRT-1. Wala pang paliwanag ang LRMC kung ano ang sanhi ng pagpalya ng tren sa Hilpuyat Station. How did it go po, ma'am? Gandahan niyo yung meals ko. Yan ang pahayag ng kontratistang si Sara Diskaya na nag-finger heart gesture pa habang papasok sa Department of Justice nitong Sabado para sa kanilang case build-up. Para sa DOJ, pagpapakita yan ng insincerity at complacency. Isasama raw nila ito sa kanilang pagsusuri sa mga taong isinasangkot sa questionabling flood control projects. Hinimok ng DOJ ang mga iniimbestigahan kaugnay sa kaso na kumilos ng naaayon. Kabilang si Sara Diskaya at kanyang asawang si Pacifico sa protected witnesses ng DOJ.
Hindi pa state witnesses, ibig sabihin, pwede pa rin silang masampahan ng kasong kriminal. Sa kabila ng sunod-sunod na issue sa DPWH, tuloy ang pagtatayo hanggang sa susunod na taon ng mga flood control projects na pinondohan ngayong 2025. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, titiyaking maayos ang proposal at implementasyon ng mga naturang proyekto na may kabuang budget na 300 bilyong piso. Kabilang saan ay safeguard measures, ang pagbalik sa acceptance process sa local government units. Bago i-turn over ang mga proyekto, kailangang may clearance na. Tapos na nga ito mula sa barangay level hanggang sa provincial government. Sabi ng Pangulo, titiyaking hindi na mauulit ang mga umano'y katiwalian sa flood control projects. Titiyakin po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo sa amin ang responsibilidad, ang katungkulan na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan. Mula sa DPWH, iniutos na rin ni Pangulong Marcos kung saan ililipat ang 255.5 billion pesos na pondo dapat para sa 2026 flood control projects. I-reallocate ang 60 billion pesos sa PhilHealth, mahigit 39 billion pesos sa Department of Agriculture at 600 million pesos sa Agrarian Reform. Halos 36 billion pesos sa ilang ayuda programs ng Department of Social Welfare and Development, kabilang na ang 4Ps. 18 billion pesos para naman sa Department of Labor and Employment. Makatatanggap din ng budget reallocation ang Department of Health na mahigit 29 billion pesos. Ang Department of Education na mahigit 26 billion, CHED na mahigit 9 billion at TESDA na 1 billion pesos. 1 bilyong piso naman ang ililipat sa Department of Transportation para sa rehabilitasyon ng MRT. May pondo ring dadalhin sa iba pang mga ahensya at programa. Beep, 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 mga motorista, dagdag bawas sa mga produktong petrolyo ang ipatutupad sa huling araw ng buwan. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, may bawas namang 20 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, may dagdag na 90 centavos kada litro. Yan na po ang ika-6 na magkasunod na linggong taas presyo para sa diesel at kerosene. Habang panibagong rollback naman para sa gasolina ng 6 na linggong hike. Ayon sa DOE, nakapagpataas sa presyo ng geopolitical risk bunsod ng banta ng Amerika sa mga bansa sa Europa na tigilan ang pagbili ng enerhiya mula sa Russia. Nagpababa naman sa presyo ang muling pag-export ng Iraq ng crudo patungong Turkey. Esta Secto Encantadix at 18, mag-aabisala na sa mundo ng Encantadia si SB19 member Justin. Mamayang gabi mapapanood na sa episode ng Encantadia Chronicles Sangre si Justin as Eshnad, ang gatekeeper ng Devas. Chika niya sa Inyong Mare, dream come true ang mapabilang sa series dahil pinangarap niya ring maging actor. Sumabak siya sa acting lessons at fight training para sa karakter niya. Bago ang episode tonight, trending ang teaser ni Justin kasama ang mga bagong tagapangalaga ng Brilyante. I know na excited din po talaga yung 18 kasi it's something different from SB19 from performing. Pero hindi ko po in-expect na marami ring Encantadix yung parang na-excite sa pagpasok ko po. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Iginiit ng International Criminal Court na pinangangalagaan nila ang kalusugan ng lahat ng kanilang detainees, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos punahin ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte at abogadong si Nicholas Kaufman ang ICC dahil hindi raw sila naabisuhan agad tungkol sa kondisyon ng dating Pangulo. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Duterte. Ibinunyag ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Vice President Sara Duterte at legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na nalaman nilang isinailalim ang dating Pangulo sa laboratory test para sa cranial at brain injury matapos daw mawala ng malay.
Sabi ng kanyang kampo, hindi sila sinabihan agad ng International Criminal Court tungkol dito. Kaya kinukwestiyon nila ang kakayahan ng ICC na tiyakin ang kaligtasan ng dating Pangulo. Ultimo, iniindang ingro na kuko ni Duterte at pangangailangan niya ng caregiver, hindi raw agad matugunan ng ICC. Sabi pa ni Kaufman, pagod na anya ang dating Pangulo sa pagkakapiit niya at iniinda mga karamdamang may kinalaman sa kanyang katandaan, bagay na batid anya ng gobyerno. Panawagan ng bise sa ICC, itama ang anyay gross injustice sa ama. Sa pahayag na ipinadala sa GMA Integrated News, tumanggi ang tagapagsalita ng ICC na magkomento sa pribadong sitwasyon ng kanilang detainee bilang paggalang sa right to privacy. Sumusunod daw sila sa mga patakaran ng Rome Statute at international standards kaugnay sa consular access ng isang detained person na mahigpit daw na isinasagawa alinsunod sa pagpayag o hiling ng detainee. Tinututukan daw ng ICC ang physical at psychological well-being ng lahat ng detainee. Sabi ng DFA, professional, non-intrusive at respectful ang naging pagdalaw sa dating Pangulo ng career consular officials ng Embahada sa Netherlands at hindi nang sinasabing agents ng pamahalaan. Nilinaw rin ni ICC-listed counsel Attorney Gilbert Andres na legal at naaayon sa batas at international law ang pagbisita ng kahit sinong kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas kay Duterte kung pinahintulutan niya ito. At the end of the day, it's really the detainee who will determine that. Hindi po yung pamilya niya. Siya po yung subject po ng regulations at procedure po ng ICC. Sinabi rin ni ICC Assistant to Counsel at Attorney Cristina Conti, dapat alam ng mga Duterte at kampo nito na hindi nabubuyo ang ICC sa propaganda o public clamor at ang anumang impormasyon sa kondisyong medikal ni Duterte idinidiretso sa korte. I'm cautioning them against possible repercussions in the ICC case. Kung posibleng masilip ito ng ICC at kilalanin bilang interference in the case, the ICC frowns upon those kinds of activities. Kung meron man daw nagnanais na manatiling malusog si Duterte, ito ay ang mga pamilya ng mga biktima ng kanyang war on drugs. Lagi nilang panalangin ay matuloy ang trial at para matuloy ang trial, dapat buhay si Duterte. September 23, unang itinakda ang confirmation hearing ni Duterte pero ipinagpaliban ito ng ICC dahil sa hiling ng kampo ni Duterte na indefinite adjournment dahil hindi na raw siya fit na dumalo sa pagdinig. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umalagang Malacanang sa pahayag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa hinihiling nilang interim release. Nitong Biyernes kasi nagsumiti ng dokumento ang Duterte Defense Team sa ICC Pretrial Chamber 1 na nagsasabing hindi tinututulan ng gobyerno ng Pilipinas kung papayagan ang pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Ginamit ng Defense Team ang komento ni Palace Press Officer Claire Castro na mukhang nagbunga ang madalas na pagbiyaya abroad ni Vice President Sara Duterte. Sagot yan ng palasyo sa naunang sinabi ng bise na may bansang handang tumanggap sa kanyang ama sakaling payagan ang interim release. Giit ni Castro, binaluktot ng Duterte Defense Team ang kanyang mga naunang pahayag. Nilinaw ni Castro na walang kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas na magdesisyon ukol sa interim release ng dating Pangulo. Gayunman, igagalang daw nila anuman na maging pasya ng ICC bilang bahagi ng legal na proseso. Huli ka ang pagsalpok ng motorsiklong yan sa likurang bahagi ng truck ng basura sa Antipolo, Rizal. Sa lakas ng impact, natumba ang motorsiklo at mga sakay nito. Dead on arrival sa ospital ang rider, habang sugatan naman ang angkas. Batay sa investigasyon ng Antipolo City Public Safety and Security Office, pumarada saglit ang truck sa kalsada para mangolekta ng basura. Inaresto ang truck driver pero kalaunay nakalaya matapos magkaareglo ang pamilya ng mga biktima at kumpanyang nagmamay-ari sa truck. Tumanggi magbigay ng pahayag ang truck driver. Hulikam sa Quezon City ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isa pang motor. Sa investigasyon, nabistong nakaw pala ang nakasalpok na motorsiklo. Balitang hatid ni James Agustin. Masdan ng isang motorsiklo na biglang nag-counterflow sa bahaging ito ng Republic Avenue sa Barangay Holy Spirit, Quezon City noong Biyernes. Nakasalpukan nito ang isa pang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ng mga sakay. Ayon sa District Traffic Enforcement Unit ng QCPD, isinugod sa ospital ang magkaangkas na nabangga na nag-counterflow ng motorsiklo matapos sila magtamo ng mga sugat. Nadiskubre ng mga otoridad na ang minamanehong motorsiklo na nakabanggang rider, nakaw pala.
Nagkakanda kami ng backtracking follow-up operation kasama yung biktima. Nung nalaman namin na mayroong isang motor na involved sa aksidente na same description ng motor na hinahanap namin. Pagdating namin sa traffic sector 5, nakita ng mismo ng biktima yung motor niya at yung suspect, nung nakita niya, personally na-identify niya yung suspect. Inaresto ang 37 anyos sa lalaking rider na nagtamo ng mga gasgas sa mukha, siko at paa. Sa investigasyon ng pulisya, siya umano makikita sa CCTV footage na naglalakad sa bahaging ito ng Barangay Commonwealth madaling araw ng Biyernes. Nilapitan niya ang isang nakaparadang motorsiklo sa labas ng bahay. Dahan-dahan itong itinulak, tsaka sinakyan papali sa lugar. Ilang minuto bago niyan, nakita pa ang suspect na may daladalang mga kalakal. Kinaumagahan na nadiskubre na may-ari na nawawala ang kanyang motorsiklo. Nang umaga nung nagising siya, akala niya is yung motorsiklo isiniram lang ng pamangkin niya. Then nung nakita niya, dumating yung pamangkin niya, wala pala. Nagbaka sakali na siya na mag-review ng CCTV sa kapitbahay nila at nakumpirma niya na ninakaw yung motor niya. Itinanggi ng suspect na ninakaw niya ang motorsiklo. Isinanla raw ito sa kanya sa halagang 35,000 pesos. Hindi ko po alam na na nakaw po yun. Na simplang lang po ako nun. Paano napunta sa yung motorsiklo? Sinanla po sa akin. Hindi ko nga po kilala eh. Tagaroon lang rin pala yung may-ari eh. Sa record ng pulisya, dati nang naaresto ang suspect dahil sa kasong malicious mischief. Ngayon, naharap naman siya sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury at paglabag sa new anti-carnapping law. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa aksidente ang isang DPWH engineer sa Zamboanga City. Cecil, ano nangyari? Rafi, sumalpok ang kanyang minamanehong kotse sa isang nakatigil na backhoe. Base sa investigasyon, mabilis ang takbo ng kotse sa diversion road sa Barangay Mercedes. May sumenyas daw sa driver na bagala ng pagmaneho dahil sa road construction. Pero bumangga pa rin ang kotse sa backhoe. Naka-impound ngayon sa Kulyanan Police Station ang kotse, pati ang nabanggang backhoe. Walang pahayag ang pamilya ng nasawing driver. Bistado ang isang pulis at kanyang kasama na iligal umanong nagbebenta ng baril sa La Castellana, Negros Oriental. Ayon sa pulisya, na-monitor nila ang iligal na gawain ng dalawa kaya nagsagawa ng operasyon ang Criminal Investigation and Detection Group ng Negros Island Region. Narecover doon ang isang submachine pistol at isa pang pistol, pati mga bala at gun holster. Tumangging magbigay ng pahayag ang dalawang arestado. Dagdag ng pulisya, posibleng masuspinde o masibak sa serbisyo ang naarestong pulis. Nag-resign bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kasunod po yan ang pahayag ng Malacanang na ire-review ang kanyang appointment sa komisyon. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. 2 linggo matapos i-anunsyo ang magiging papel ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ICI o Independent Commission for Infrastructure, iba na ang sinabi ng palasyo. Liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang Special Advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Kinagabihan, nag-resign si Magalong sa ICI. Sabi niya sa liham na ipinadala kay Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag daw ng palasyo tungkol sa kanyang trabaho na taliwas daw sa nakasaad sa kanyang appointment ay nagpapahina raw sa tungkulin at mandatong ipinagkatiwala sa kanya. Nagkaroon na rin daw ng duda sa kanya bilang bahagi ng ICI. Naging malinaw niya na hindi na kailangan ng kanyang serbisyo. Nagsorry si Magalong sa mga taga Baguio dahil naging busy raw siya sa ICI. Ang pahayag na ito ni Magalong binanggit ni Yusek Castro sa kanyang briefing nang i-anunsyo niyang pina-review ni Pangulong Bongbong Marcos sa legal team ang pagtalaga kay Magalong. Binanggit din ni Yusek Castro na may mga puna ng pagbibigay kay Magalong ng trabaho bilang ICI Special Advisor habang siya ay mayor.
Sabi ng isang labor group, labag sa konstitusyon ang dalawang trabahong binigay kay Magalong. Nakasaad daw kasi sa Section 7 Article 9B na ipinagbabawal ang mga nahalal na opisyal na ma-appoint sa kahit anong opisina ng gobyerno habang sila'y nasa termino pa, maliban na lang kung payagan ng batas o required sa hinihinging trabaho ng kanilang posisyon. Binanggit din ng palasyo ang puna na posibleng umanong may conflict of interest lalo't may tennis court at parking area project sa Baguio na ang kontraktor ay St. Gerard Construction Company, kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na sangkot sa mga maanumaliyang proyekto sa gobyerno. Dati nang sinabi ni Magalong na ang proyekto maayos na isagawa at alinsunod sa batas. Nilinaw din muli ni Magalong sa kanyang pahayag na walang conflict of interest. Nagbitiw raw siya para protektahan ang integridad ng ICI. Anya, hindi madali ang magbitiw pero naniniwala siyang kailangan niya itong gawin. Kahit wala na siya sa ICI, itutuloy niya ang laban kontra korupsyon. Hindi pa sinasabi ng palasyo kung tinanggap na ba ng Pangulo ang resignation ni Magalong. Pero sabi ni Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office, nakalulungkot ang pagbibitiw ng alkalde sa ICI. Gate ni Gomez, mas mataas sa kahit na sino ang hinihingi ng taong bayan mula sa ICI. Iginagalang daw ng palasyo ang independence ng komisyon at dapat daw hayaan ito sa pagganap ng kanilang mandato. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binigyang parangalang ilang natatanging atletang Pinay at ilang nagsusulong sa women's sports sa 2025 Women in Professional Sports Awards. Tinawad ng Games and Amusement Board ang Trailblazer Award para sa mga nagpakita ng husay sa sports na dati ay panlalaki lang. Kabilang sa mga awardee ang Pinay boxers na sina Althea Shine Porres at Jezebel Pagaduan. Gayon din si 2023 World Pool Champion Cheska Centeno. Trailblazer awardee ng triathlon promoter na si Maria Cristina Galura at mixed martial arts referee at judge Giselle Daya. Ibinigay naman ang Exemplar Award sa mga nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang babae na lumahok sa sports. Sila ay sina basketball referee at technical supervisor Faye Veras, boxing manager na si Marivic Matsuara, volleyball player na si Bea De Leon pati ang kanyang team. Ibinigay naman ang Paragon Award sa international game developer na Moonton Games dahil sa kanilang mga hakbang para mas maging inclusive ang online sports sa kababaihan. Sa isang video message, binati ni First Lady Liza Araneta Marcos ang lahat ng awardees at pinuri ang kanilang dedikasyon sa pagsusulong sa women's sports. Pansamantala din o pinasalamatan din ng First Lady ang GAB para sa pagkilala sa mga atletang Pinay. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Nagdulot ng bahagyang pagbaha ang pagkasira ng tubo ng tubig sa Visayas Avenue sa Quezon City. Ayon sa mga taga-barangay, bandang alas 11:20 kagabi nang mapansin ng mga residente ang pagtagas ng tubig. Apektado ang supply ng tubig sa mga barangay ng Basra, Culiat at New Era. Nagsagawa na ng pagkukumpuni ang Manila Water sa nasirang tubo. Apektado rin ang daloy ng trapiko sa lugar. Nagkasunog sa isang residential building sa Mandaluyong kahapon. Batay sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng gusali. Mabilis naman itong napula ng mga rumisponding bumbero. 2 alagang pusang natagpuang patay sa gusali. Ayon sa may-ari, nahirapan siyang makita ang mga alaga ng patay ng switch sa kanilang lugar. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. May pa-sneak peek ng intense sampala ng GMA Afternoon Prime Series na Cruz vs. Cruz. Kasalanan mo to eh! Sama mo yan! Kasalanan mo to! Hindi na mo to yan! Hindi nakaligtas sa mainit na sampal ni Hazel ang mga pulis na yan sa isang eksena ng serye. Si Hazel kasi, played by Gladys Reyes, tila nagalit sa pagpigil sa kanya ng mga otoridad. Kita naman ang gulat sa mukha ng mga pulis na mukhang hindi in-expect ang lakas ng sampal ni Hazel. After the scene, nag-sorry si Gladys sa kanyang pananampal. Mapapanood ang Cruz vs. Cruz Monday to Friday, 3:20 p.m. sa GMA Afternoon Prime. And speaking of intense, dapat ding abangan ang puksaan finale week ng Beauty Empire. Hello, my dearest husband. Did you miss me? Alam kong mahirap tanggapin. Napatay na si Velma. Pero hindi na... Velma is alive! Mamili ka siya. My plot twist!
Muling magkikita ang mag-asawang Eddie at Velma Imperial played by Sid Lucero and Rufa Gutierrez. Abangan din ang magiging ending ng mga karakter ni na Barbie Forteza at Kailin Alcantara na sina Noreen Alfonso at Shari De Jesus. Sa gitna ng matitinding eksena, maghahatid ng kilig ang karakter ni pambansang Ginoo David Licauco na lalabas din this week. 9:35 p.m. yan sa GMA Prime pagkatapos ng Sanggang Dikit for Real mula Lunes hanggang Huwebes. Ang Beauty Empire ay collaboration project ng GMA, View Philippines at Creation Studios. Dalawang araw na lang magbubukas ng bagong season ng NCAA. Kaya naman patuloy ang pagpapakita ng suporta ng member schools sa kanilang mga atleta. Ang Sports Bites hatid ni Martin Javier. Ilang tulog na lang magsisimula na ang panibagong season ng NCAA. Kasabay ng paghahanda, 2 pang member schools ang nagdaos ng pep rally. Festive ang pep rally ng Kolehiyo de San Juan de Letran. Big boost daw ang pep rally na ito para sa Knights na unang sasabak sa basketball tournament. Sobrang support nila sa amin at iba yung expectation nila sa amin ngayong season. And dadalhin namin yun at magiging inspiration namin sa paggamit ng aming pangarap. We expect them to still continue the Arriba spirit. Our teams are learning from these experiences, these successes. Yung 101 belongs to Letran. Sa gym naman ng University of Perpetual Help System Data sa Las Piñas. Dumalo sa pep rally ang teams mula sa iba't ibang sport. Excited silang salubungin ang Season 101, nakasabay rin ng pagdiriwang ng anniversary. There's a saying that everything you touch will turn into gold. So this year, as we celebrate our 50th anniversary, I believe our players are ready to go for the gold. Confident but not too confident. Nasa level lang kami na game at a time. Tsaka sobrang excited kasi madaming pumasok from juniors. Martin Javier, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kuhayan sa Barangay Salitran 4 sa Dasmariñas, Cavite. Dumaan ang isang motorsiklo sa Jose Abad Santos Avenue. Maya-maya hinarang siya ng nakaabang na isa pang nakamotorsiklong mula sa kabilang linya. Bumaba ang angkas ng motor, tsaka sumulpot ang kasabot nilang isa pang lalaking naka-helmet at tinutukan ng baril ang rider. Sa pilitan nilang pinababa ang rider sa motor, tsaka ito pinaandar at umalis. Ayon sa pulisya, lumabas ang rider para bumili ng pagkain. Patuloy ang investigasyon at pagtugis sa mga suspect. Tinutugis pa rin ang 5 suspect sa pagpatay sa isang empleyado ng hinold-up na convenience store sa Bacoor, Cavite. 3 buwan na ang nakalipas. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Sakit po talaga. Hindi po ako nakakaano, lalo na ganyan may naiwan pa siya. Tulong po, Stacia, para... Lubos ang pagdadalamhati ng inang si Catherine habang humihingi ng hustisya para sa pagkamatay ng kanyang anak na si Kurt Christian. Habang naka-duty si Kurt sa isang convenience store June 28 ng madaling araw, biglang pumasok ang grupo ng mga armadong lalaki. Bumili pa daw yung isa doon. Pinaputukan po siya 2 beses sa tagiliran. Sa investigasyon ng Bacoor Police, hindi bababa sa 5 ang umuni ng loob sa nasabing tindahan. Ayun po yung masakit kasi nagtatrabaho lang siya tapos biglang ganun yung nangyari. Sila ay bumunot ng mga hindi pa nalalaman na kalibre ng baril at ang isa po ron nga ay ang gumamit ng baril niya at pinutok po sa ating biktima. Sinubukan na nakawan at hold upin po yung nasabing convenience store. So siguro po sa ating hindi pagbibigay ng pera ng ating store crew ay binunutan ng baril ng mga nasabing hindi nakikilalang lalaki at pinaputukan ng isa po sa mga lalaking yon. Itinakbo sa ospital ang nooy naghihingalong si Kurt pero namatay din siya kalaunan. Nakatakas at tinutugis na ang mga suspect. Isa pa lang sa 5 suspect ang nakikilala ng mga otoridad at lahat sila at large pa rin. Sinampahan na ng reklamong murder ang tukoy ng suspect. Binabacktrack din po namin yung background nung na-identify para malaman po natin sino ba yung mga madalas niyang kasama. Tututukan po namin mabuti. Makonsensya naman kayo kasi
Hindi nyo lang basta akala nyo siguro hindi namatay yung anak ko. Namatay yung anak ko. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dumoble ang presyo ng ilang gulay sa Marikina Public Market matapos ang sunod-sunod na pananalasa ng mga bagyo. Gaya ng carrots na nasa 320 pesos ang kada kilo mula sa 150 pesos. 500 pesos naman ang kada kilo ng bell pepper. 200 pesos naman sa kamatis. Doble rin po ang itinaas ng kalabasa na nasa 100 pesos. 70 pesos naman ang kada kilo ng sayote. 120 pesos ang patatas. 60 pesos ang repolyo. 190 pesos ang sibuyas. 120 pesos naman ang kada kilo ng bawang. Batay naman sa latest prevailing retail price sa Metro Manila ng Department of Agriculture, nasa average na 233 pesos and 57 centavos ang kada kilo ng carrots. 420 pesos sa bell pepper, 170 pesos sa kamatis, 81 pesos and 43 centavos sa kalabasa, 57 pesos and 50 centavos ang sayote. 120 pesos naman sa patatas hanggang 100 pesos sa repolyo. Parehong 156 pesos and 67 centavos naman sa kada kilo ng sibuyas at bawang. Update tayo sa lagay ng panahon kung saan inuulan ang ilang panig ng bansa. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Munir Baldomero. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Yes po Sir Rafi, magandang umaga at magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. Opo, ano pong dahilan ng pag-ulan dito po sa Metro Manila at ganito rin ba yung sitwasyon sa mga karating probinsya? Yes po. So sa ngayon po is meron po tayong thunderstorm advisory number 21 na kung saan maaari po makaranas ng heavy to intense na pag-ulan na may kasamang pagkidlat at malakas na hangin ang mga probinsya po ng Laguna, Cavite, Pampanga, Bataan, Tarlac, Zambales at Nueva Ecija. Sa ngayon po, kasalukuyan po yung thunderstorm po natin is nakaka-apekto at magdadala po ng heavy to intense na pag-ulan na may kasamang pagkidlat at malakas na hangin, particularly dito sa Metro Manila, dito sa may Malabon, Valenzuela, Caloocan, Quezon City, Manila City, Makati, Mandaluyong, San Juan, Pasig, Marikina, Pateros at Navotas. At kasama rin po dito yung mga probinsya po ng Bulacan, Batangas, Quezon Province at Rizal at maaari rin po siyang maka-apekto sa mga areas po malapit doon sa mga tinatamahan po ngayon ng thunderstorm. Makikita po sa ating TV screen, napakalakas ng ulan dito po sa Quezon City. Hanggang anong oras po ito magtatagal? Base po sa pinaka-latest na thunderstorm advisory, hanggang 2 oras po ang itatagal ng thunderstorm na kasalukuyang nakaka-apekto sa mga ilang areas po sa ating bansa. Opo, ilang bagyo po ba yung inaasahan natin dito sa buwan po ng Oktubre? Sa ngayong buwan ng Oktubre, ang inaasahan po natin is 2 hanggang 4 na bagyo pa po yung maaari pong dumaan within the month of October po. Anong panahon naman po yung asahan natin para po sa linggong ito? Sa ngayon po, for the next 5 days po, generally good weather po yung maasahan po natin. Maliban na lang po sa mga cases po ng isolated rain showers or thunderstorm, lalo na po sa bandang hapon at sa bandang gabi. Again, para po sa mga laging lumalabas, lalo na yung mga nagmomotor po siguro, no? Kasi kapag ganitong malakas ang ulan na sumisilong sila, para ano pong babala natin? Gaano po kadalas yung mga ganitong biglang boost ng malakas na ulan? Yes po. So sa mga ganitong klaseng panahon kung saan bigla-bigla lang po nagkakaroon po ng mga thunderstorms, so parati pong magdala po ng kapote or payong para iwasan po natin yung mabasa dahil po sa malakas na pagulan. At kung if ever tumingin po tayo ng mga updates dito sa mga social media po ng Pag-asa at dito sa website tungkol dito sa pinaka-latest na thunderstorm advisory or rainfall advisory na nilalabas po ng ating mga Pag-asa Regional Services Division. At manood din po sa mga newscast tulad ng Balitang Hali. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po. Si Pag-asa Weather Specialist Munir Baldomero. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pamamaril ang isang babaeng negosyante sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Batay sa investigasyon, pinaslang si Shara Ju Ampatuan habang naglalakad sa kanyang gas station sa Barangay Kamasi. Nilapitan daw siya ng riding in tandem at pinagbabaril gamit ang kalibre 45. Dead on the spot ang biktima na tinamaan ng bala sa ulo, dibdib at likod. Pinaghahanap pa ang mga sospek at inaalam ang motibo sa krimen.
Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa bahagi ng dike sa Alcala, Pangasinan. Ayon sa nakakita, naglalakad siya sa dike sa barangay Gualsik nang marinig ang iyak ng sanggol. Nakita niya ang lalaking sanggol na nakabalot ng tela. Nasa pangangalaga na ng Rural Health Unit ang sanggol. Patuloy na inaalam ng pulisya kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Panibagong good vibes ang hatid ni Shala Dismaya played by Michael V sa pagdinig sa Bubble Gang. Oh, on that note, can I please have my lunch? Because I haven't had a bite since this morning. Nagpakitang gila si Shala sa kanyang British accent, kasama niya ang hubby na si Corny Dismaya played by E.A. Guzman. Shock naman sina Senador Marcolecta, Tolpo at Espada played by Betong Sumaya, Paulo Contis at Matt Lozano na ito ang accent ni Shala. Kuwela rin na humantong ang eksenang nabubulunan na pala si Shala at inakalang nag-iinarte pa sa accent niya. Pero naging extra sweet din ang episode dahil nag-celebrate ng birthday niya si Shala. Ano kaya ang wish niya? Ang wish ko po, sana mawala na lahat ng mga korap. May pahiring-hiring pa? Eh, lahat naman pala sila. Hiyang-hiya naman ako sa kanila, no? Mainit na balita, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi kaya ng International Criminal Court na protektahan ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsalita na lang ako nung nakita ko yung report sa welfare check. Kasi para bang hindi kaya ng ICC, hindi kaya ng ICC na i-secure ang dating Pangulo. Sinabi yan ng bise sa press conference ngayong tanghali matapos niyang i-present sa Senate Finance Committee ang 2026 budget ng OVP. Ayon sa bise, naniniwala siyang pinapahirapan daw ang kanyang ama na nakadetain kahit wala pang petsa ng confirmation of charges hearing. Kaya ang panawagan nila, payagan na ang interim release ng dating Pangulo. Inulit din ng bise na na-ospital umano ang dating Pangulo matapos makitang walang malay sa kanyang detention cell. Nakarating daw sa kanila ang balitang yon sa pamamagitan ng isang health personnel. Hindi raw yun sinabi sa kanila ng ICC. Pero hindi niya makumpirma kung nauna ang insidente o ang welfare check. Sa press briefing naman ng Malacanang ngayong umaga, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na routine ang pag-check sa mga Pilipino na distress sa ibang bansa. Ang ICC naman nauna nang tumangging magkomento sa pribadong sitwasyon ng kanilang detainee bilang paggalang sa right to privacy. Tinututukan daw nila ang physical at psychological well-being ng lahat ng detainee. Ayan, bida na nga natin ang quirky talent ng isang babae from Parañaque. May pasample daw siya. In for a ride ka ba? Alright, let's give it up for Yana! Magandang araw po sa inyong lahat. Coffee or tea? Coffee po. Sayang, ma'am. Unfortunately, tea po ito. Ayun. Flight announcer, events host o game show master. Any of the above man, yakang-yakan yan na yan. Ang tanong, bakit may talent siyang ganyan? Eto na nga, na-develop daw yan ni Yana bilang International Travel and Tourism graduate na sinabayan pa ng experience as freelance host. Very natural na lang sa kanya ang pag-entertain ng crowd. Correct! Benta nga ang skit sa online pasaheros. Ang dalawang video, 10.5 million na ang combined views. Deserve mag-landing sa Trending! Aba. Order ka na ng coffee tea lang. Marami nang tatawag sa kanya ulit ngayon. Oo nga. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 87 araw na lang, Pasko na. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.